Hi! Magandang araw po sa inyong lahat. Maupay na adlaw haaton nga tanan. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw, mga kawaray, magluluto tayo ng masarap na kakanin. Kung tawagin ito ay inutak. Kaya naman, samahan niyo po ako at panoorin niyo kung paano ko nga ba niluluto ito kahit wala tayong oven ay makakapagluto tayo ng masarap na kakanin na ito. Alam nyo ba na first time ko lang pong i-share itong aking recipe? Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin mga kawaray. Ang una nating gagawin ay pagsasamahin natin ang ating mga ingredients. Ang una nating ilalagay sa ating kawali ay glutinous rice flour, 1 and 1/2 cup. At ang ating gata o pangalawang gata ito, 2 cups. At maglalagay tayo dito ng gata. Itong pure gata ay 1/2 cup. Ayan po ang inilagay muna nating mga sangkap. So ang gagawin lang natin ay paghaluin lang muna natin ito. At once na nahalo na, ay maglalagay naman na po tayo dito ng evaporated milk. 1 cup lang din po ito. Ganyan lang po ang gagawin, napakadali lang magluto nitong inutak na ito. At ngayon, ay maglalagay naman po tayo ng ating condensed milk. Half of can lang po ito ng sukat niya ay 300 ml. Kalahating can lang po yun. At ang kalahati ay gagamitin natin mamaya para sa ating pang-toppings. So ganyan lang po ang una nating gagawin dito ay ang ating flavor na ubi flavor. Maglalagay tayo dito ng ubi flavor, 2 teaspoon. At kung gusto niyo naman para mas masarap ay pwede po kayo maglagay ng halaya mismo. Ayan, ubi halaya. Pero alam niyo ba na magkaparehas lang ang lasa niya sa ating ubi flavoring, lalong-lalo na kapag ang gamitin nyo nga ay McCormick or Bakersfield. So ang gagawin lang natin pag naghalo na natin, paghalo na, ay sasalain natin ito para po maiwasan yung mga buo-buo, para hindi na rin tayo mahirapan pa kapag niluluto natin. So ayan, binalik ulit natin sa ating kawali. At dahil okay na nga ito at nailagay na natin lahat ng ating mga sangkap, ngayon naman ay isasalang na po natin ito sa mahinang apoy lang po. Huwag nyo pong palalakasan ng apoy dahil nga po mabibigla po ang pagluto ng inyong inutak. So ang gagawin nyo lang dito ay haluin nyo lang ng haluin para kayong nagluluto lang ng maha. Alam nyo yung nagluluto kayo ng maha na mga after 5 minutes, ayan, nagbubuo-buo na siya. Ganun po itong ating inutak. So napapansin nyo na nag-i-improve na siya, na mayroon ng pamumuo o buo-buo kapag nagluluto tayo. Huwag kayong mag-alala kapag ganyan na ang nakikita nyo. Ang ibig sabihin ay saglit na lang to at madali na lang po itong maluto. At eto na nga mga kawaray, pagka ganito na po, continue lang po natin saglit ang ating paghalo. So ganyan lang po siya, napakabilis lang maluto nitong ating inutak. Once na ganito na siya, ay okay na po ito, pwede na po nating hanguin ito para hindi po masunog ang ilalim. Ganyan po ang tamang consistency nitong ating inutak. Ganito po ang pagluto nito. Pagka ganito na ay pwede na nating hanguin. Tamang-tama po ito ngayong parating na New Year. Pwedeng-pwede nyo po itong lutuin, pang-pa-order nyo. Ay nako, napakabilis lang po nito. Ngayon naman ay ihahanda na natin ang ating mga lagayan dahil pangkain lang nga po namin itong mga kawaray. At ipinakita ko lang sa inyo kung paano ako magluto. Ang gagawin nyo dito, ang inyong mga lyanera, ay pupunasan nyo po ito ng inyong butter or margarine. Or kung sakali mga kawaray paninda nyo po ito, maglagay kayo ng dahon ng saging para mabilis lang nyo po ito tanggalin sa inyong mga lyanera. So ganyan lang po, hahatiin lang natin ito sa 4 na lagayan. Pero kung kayo naman ay walang bilog or circle na lagayan, ay pwede kayong makagawa nitong inutak ng 6 na piraso, yung inyong medium size. Ayan, 6 na piraso po ang magagawa nyo dito. Kung sakali na nasa probinsya ka, wala kang spatula, na mahirap kasing i-plot itong ating inutak sa ating mga lagayan. Kaya gumamit kayo ng plastic labo or gloves na plastic, ay pwede nyo pong ipang-plot ito.
At lutuin na nga po natin ang ating pangalawang layer. Dito ay gumamit ako ng rice flour ulit, 1 and 1 half cup, gata, 2 cups or pangalawang gata, yun na lang po ang gamitin nyo. At maglalagay tayo dito ng evaporated milk, 1 cup, pinch of salt para hindi ganun katamis, at ang ating white sugar, 1 cup. Opo, para hindi ganun katamis ang ating inutak, kailangan hindi maraming asukal. Mag-combine na lang sila ng lasa. At ang gagawin nga lang natin dito ay haluin lang din natin. Pagkatapos ay salain. Napakadali nga. Ang sabi ko nga sa inyo ay madali lang lutuin itong ating inutak. Doon sa mga ingredients natin ay sakto lang po ang sukat nito. At huwag kayong magkukulang lalong-lalo na sa liquid ingredients nyo dahil hindi po siya magiging maganda ang pagluto pagka magkulang kayo nito. At ayan na nga, nasala na natin. Ngayon ay atin na po ulit itong isasalang sa apoy na mahinang apoy lang, medium heat lang po ang gamitin natin para hindi po agad-agad na masunog o mabigla ang pagluto nito. Kailangan ay dahan-dahan lang ang apoy nito kapag ka nagluluto nga kayo. So, ganito na nga po ulit. Ayan na siya, tulad lang ulit sa ginawa natin kanina, yung ubi flavor. Napakabilis lang po lutuin ito. Pagka okay na, ganyan na po siya, ay hanguin na ulit natin. Luto na po ito. 5 minutes or 10 minutes lang po ang pagluto nito. Diba? Napakabilis, lalong-lalo na po yung mga nanay na wala pong kagamitan. Yung steamer. Ito, kainaman nito dahil hindi ka talaga gagamit ng steamer. Kawali lang talaga. At eto na nga, naluto na nga natin. Kaya naman, ay ilalagay na po natin ito sa ibabaw ng ating ubi flavor. At uulitin ko, sa pagplat nga po nito ay mahihirapan po tayo. Kaya kailangan po natin gumamit ng plastic para maiplat natin itong ating inutak. Kailangan plat na plat dahil lalagyan pa po natin ito ng ating pang-toppings. At eto na nga mga kawaray, natapos na nating i-plat ito. Napakadali lang kapag gamitan natin ng plastic. Ngayon naman ay pagsamahin na muna natin ang ating mga ingredients para sa ating toppings. At para nga sa ating toppings ay kailangan natin ng condensed milk. 1 half can lang po ito, yung kalahati kanina. At pure gata, 1 half cup. Uulitin ko, ang ingredients na gagamitin natin dito ay pure gata. Yung unang-unang gata talaga na walang halong tubig. Dahil ito yung ipang toppings natin. Dahil ito ang magiging flavor ng ating ibabaw. Talagang napakasarap niya. At ulitin ko yung condensed milk nga, ito yung kalahati kanina na inilagay natin sa ubi flavor. So ganyan na, nahalo na natin ng mabuti. Ngayon ay ilalagay na nga po natin ito sa ibabaw ng ating magiging inutak. So ganyan lang po ang ating sukat. Yan, 1/5 ganyan. Yan lang po ang ginamit natin. So, ayan, natapos na nga natin lutuin lahat ng ito at nailagay na nga po natin ang ating toppings. Ngayon naman ay magpaparingas na nga tayo ng ating uling. So, ganyan lang dahil nga mayroon po akong baking pan na hindi na ginagamit, yung medyo luma na, kaya ginamit ko siya para ilagay dyan ang ating pinaringas na ating uling. So, ganyan lang. Gagamit lang tayo ng kaldero dito. Ito yung steamer ko na nga po, yung ginamit ko dito. Nilagay ko dito. And sa loob ay naglagay din ako ng mga baking pan na medyo mataas. At yan, inarrange ko lang sila, itong 4 na piraso, kayang-kaya naman. At dito na nga po natin ilalagay ang ating pinaringas or ang ating uling. Na saktong-sakto, dito po natin lulutuin lang ito. Wala pong, hindi na tayo gagamit pa ng ating oven, electric oven, o kahit na anong oven pa yan, ay hindi na natin kailangan yan. Ang gagawin lang natin nga dito, ayun na nga, ang ating improvise lang, yung nagparingas lang tayo ng ating uling na ilalagay sa ibabaw. Dahil nga luto na ang mga ilalim nito, ang ibabaw na lang ang lulutuin natin. Mabilis lang po ito mga kawaray. At niluto ko nga lang po ito ng 20 minutes. So ganyan lang po ang ginawa ko. Niluto ko lang muna siya ng 20 minutes, tiningnan ko kung okay na ba ang result nito. Dahil first time ko lang din itong ipakita sa inyo.
ang aking diskarte kung paano ko niluluto. So ayan mga kawaray, sa 20 minutes, ayan po ang kinalabasan. Kaya naisip ko na dagdagan pa dahil hindi po ako satisfied dun sa pagluluto. Gusto ko talaga yung sunog na matitikman o malalasahan ng inyong customer na nandun yung konting pait niya. Dahil yun ang masarap mga kawaray, yung lutong-luto sa ibabaw. So binalik ko ulit siya at niluto ko ulit siya ng 15 minutes. Ito, sa pagluto nito sa ibabaw ay umabot siya ng 35 minutes. So, eto na mga kawaray. At naluto na nga po ito. At kaya naman kung ikaw ay nag-aalala na paano ka makakapagluto ng inutak na wala kang ubin, ito na, napakabilis lang. At gusto ko matry nyo po ito kahit hindi nyo man po ito ipang business, itry nyo po ito at ipatikim nyo sa inyong mahal sa buhay at ang inyong pamilya, lalong-lalo na po ngayong darating na Kapaskuhan na talagang magugustuhan po nila. Ayan, I promise ko sa inyo yan na magugustuhan po talaga ito ng inyong pamilya dahil napakasarap at sakto lang po ang lasa. Alam niyo ba yung kakaibang sarap talaga? Masasabi ko na mas masarap po ito sa cassava cake. Nandun yung lambot niya, yung cream niya sa ibabaw. Talagang the best ang lasa nito mga kawaray. Lalong-lalo na po itong ating pinagsama-samang ingredients. So kung gusto nyo pong ipa-order ito kung sakaling kayo ay matutong magluto nito at wala kayong mga picture na pwede nyong ipang-post sa inyong mga FB, dalawin nyo po ang aking Facebook, Hasmin Kabigkis, at tiyak na matutulungan po kayo nito. Pwede nyo pong hiramin at ipang-post nyo po ito sa inyong mga Facebook. Gawin yung panimula ang picture na yon. At ilalagay ko na lang din po ang link dito kung ano ang Facebook ko para mabilis nyo pong mahanap kung sakaling gusto nyo pong hiramin ng mga picture na pwede nyong ipang post sa inyong mga FB. At ito na mga kawaray, ngayon ko na po sasabihin sa inyo kung sino po ang nanalo or kung sino po ang napili ko na makakauwi or mabibigyan ko ng donut maker. At pasensya na kayo, uulitin ko, pasensya na po kayo dahil isa lang po ang mapipili ko at siya lang po talaga yung nakikita ko na pwede kong mapili o mapagbigyan nito dahil since noon pa nakikita ko talaga siya, wala po talagang tigil ang kanyang pagsubaybay sa aking mga videos. At nandun po siya, palagi po siyang nagko-comment talaga. Napapansin ko talaga yun. Hindi ko man kayo lahat ma-replyan, pero alam ko kung sino yung mga kilala ko na nagko-comment or palagi silang nandyan na nanunood sa akin dahil nagiiwan sila ng comment. Mga kakilala ko na sila, si Sagayap Terry, ayan, palagi ko din yan siya nababasa, si Reni Cervantes, ayan, mga kilala ko na sila, Lily Marmol, ganyan. Talagang nandun palagi sila sa listahan ng aking mga comment section, nandun palagi sila, pero ganun pa man, isa lang po talaga muna ang mapipili ko dahil ito, yung mapipili ko na ito ay talaga namang lahat po ng aking mga video ay nandun po ang kanyang comment. Thank you po sa inyo ma'am, ikaw ang aking napili. Kaya naman, panoorin nyo hanggang dulo itong video ko. At ito na nga mga kawaray, mag-shoutout muna tayo sa lahat ng mga nagpapa-shoutout at nanonood nga sa akin. At sana, hopefully talaga na marami pa po ang manood ay para marami pa po tayong mabigyan nitong ating pang-pag-giveaway. At syempre, unahin natin i-shoutout si User M. Wow, ang sarap naman yan sis. Matry ko gawin at nagtitinda din ako dati. At i-shoutout din po natin. Ito na si Ma'am Lily Marmol. Good morning Miss Jess, sa family mo. Napakasarap naman yan sa recipe mo. Delicious plan. At si, hindi ko makita. Hi, watching from Bahrain po. Na-try ko siyang gawin pero after 4 hours po nag-melt po siya. Salamat, sana masagot nyo kung mali na gawa ko. Ayan, i-shoutout din po natin si your Reality Vlogs. Wow, yummy naman po, ma'am. At itry ko din po yan. Salamat po sa pagbahagi nitong recipe. New friend, God bless. At i-shoutout din po natin si Rosie Robles. I love watching you making desserts. Subscribe your channel because I really look good. I will try it out. Make
and share for my friend. At syempre, shoutout din po natin si Florita Idaga. Wow, bago naman gawa sa sarap naman ba katumban na ako talaga. At shoutout din po natin si User J. Hi po ma'am, try ko din po yan. Marisa Bumbales, ayan, shoutout po sa inyo. Good morning, Kawaray, Bicolalong sinasarap. At si ma'am Florita Idaga, sarap talaga, bakit naman hindi nyo ako pina-follow sa messenger po. At shoutout din po natin si Giroblenta, wow, yan, masarap na try nga. At syempre, shoutout din po natin si ma'am Sagayap Terry, ang sarap naman yan, Bico de Leche, ma'am, try ko rin lutuin ito. Doon sa nagtanong na kung bakit nagmelt, siguro hindi po siya niluto ng maayos ang palaman kaya nagmelt siya. At shoutout din po natin si Lila Tikuan. Ang sabi niya, wow, madam, thank you a lot for sharing your recipe. Try ko din pong gawin po. Thanks po, Lok Yummy, ang sabi niya. At syempre, eto na, malalaman niyo na kung sino ang napili ko. Ay dumating na nga po itong in-order ko para nga po dun sa mapipili ko, sa isa sa aking subscribers na mapipili ko. At eto na nga, dumating na ang ating donut maker na talagang pinangako ko yun sa aking mga subscribers. Talagang isa lang po muna ito at ito lang talagang nakayanan ko para ibigay doon sa palaging nagko-comment at nanunood sa akin. Talagang namang napili ko po siya. Kaya naman, congratulations po sa inyo ma'am sa patuloy na panunood nyo. Sa lahat, sa mga hindi ko po napili, ayan, sa hindi ko po mapipili, pasensya na po kayo at isa lang talaga po ito. Hayaan nyo po pagka madami na po tayong subscribers at viewers ay magdadagdag po ulit tayo or mamimigay ulit ako. So ayan, tingnan na natin kung anong laman nito. May donut maker mo na. Alam pa naman. Talagang sealed na sealed, balot na balot siya para hindi siya masira. Ayan, talagang Ako na lang yung parang ganyan na. oh, diba? Ganito po siya. Ako na lang yung parang ganyan na. Ako na lang. Dali. Try po natin ito kung gagana. Nakita ba kayo? Bakit dito? So, ayan mga kawaran. Dumating na nga itong ating donut maker. Ayan. Congratulations po sa nanalo dito sa ating donut maker. At walang iba kundi si Ma'am Lily Marmol na palagi pong nanonood sa akin. At congratulations po sa inyo Ma'am Lily Marmol sa palagi niyong panunood at palaging pagkukomment niyo sa aking YouTube channel. Kaya naman ikaw ang napili kong magkaroon ng donut maker. Thank you po sa inyo lahat, sa lahat ng mga nanonood at subscribers ko na hindi ko po napili. Pasensya na po kayo dahil isa lang po talaga ang mapipili ko. Sa susunod na marami pa or maraming mag-subscribe at manood sa akin at umabot na ako ng 100,000 subscribers ay mamimigay po ako ulit ng 2 donut maker. Kaya naman, subaybayan nyo lang po at panoorin nyo po ang aking mga video sa aking YouTube channel, ang Madiscarding Waray. Thank you po sa inyong lahat, sa aking mga subscribers na nandyan palagi at palaging nagko-comment, sumusuporta sa aking channel. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kawaray. At eto, papakita ko sa inyo kung gumagana nga po ito. Tingnan na natin. Ha? Okay. Ayan. Stop ko? Hindi na, okay lang. Oh, eto na mga kawaray. Ano ba? Ay, nakikita yung baso ulit-ulit ka. Ganyan. Ay, bakit kasi baso siya? Wow! Wow! Diba? Try natin kung ito ay gumagana nga. Try natin. Wait lang. Hindi ka nakikita. Ikat ko ah. Diba? Ang ganda. Eh, baka maano ka. I-try lang natin. Subukan natin kung gumagana. Tanggalin mo nga muna itong plastic apron. Wait lang. Don't styling! So, ito ang ating saksakan. Gunting, lumayo ka. Try natin kung ito ba ay gumagana. Saksak lang natin. So, ayan, mga kawaray, gumagana siya. Nakita niyo po yung red dyan. Ibig sabihin po yan is gumagana. Okay. Sa aking napili si Ma'am Lily Marmol ay
Pwede po kayong mag-comment dito sa aking Facebook at ako po ang kukontak sa inyo sa Messenger. Thank you po ma'am sa walang sawang panunood at pagko-comment nyo sa aking YouTube channel.